Okay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. At sa mga baguhan pa dyan, kunting favor naman, pa-like and subscribe. Maraming salamat po. Ngayon, bigyan natin ng reaksyon ang hula ni Madam Buendra tungkol kay First Lady Liza Marcos. Sino ba si First Lady Liza Marcos ayon sa tarot card? Tama po ba yung mga lumabas sa barahan ni Madam? Once again, maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. At kung matapos mo ang video na ito, huwag kalimutang magkomento para mabigyan natin ng reaksyon. Shoutout ako sa mga bagong nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ngayon, hindi natin patagalin pa. Ito na po ang hula ni Madam Buendra tungkol kay First Lady Liza Marcos. Kung ano ang nakikita at may share natin bilang entertainment use dito sa taong nagngangalan. Shortcut ko na lang po, Liza Marcos. Ganon din naman po ito ng ginagamit niya. 1, 2, 3. 3 muna po. Liza Marcos. Kung makikita niyo po ito po ay isang lalaki po. Pero again po, ang binabasahan ko po ay si Ma'am Liza. Hindi ko alam ba't dumating ito. Ito po ay isang lalaki o ito ay isang kinahaharap na intriga. Yun po ang ibig sabihin nun. Sa isang lalaki, may isa pong intrigang kinakaharap si Ma'am Liza Marcos, which maaaring ito po ay gumugulong na intriga na mayroong kinalaman sa kamatayan. Kaya po hang. Ibig sabihin ng hangman, isang lalaking wala na sa mundo, spirit niya is hang, maaaring namatay siya or what, ito naman po ay alam ng tao, na kung saan po ay lumabas po sa tarot dito na kinasasangkutan ng ating si Ma'am Liza Marcos. Yan. Bakit siya lumabas ay hindi ko alam. Ito ang kasunod, umiikot ang mundo, ang ibig sabihin kaya po pala ito lumabas, ito ay talagang didikit sa pangalan niya at may gumugulong po yan na batas. Ibig sabihin, mayroong kasong involved pero hindi ko alam kung ano po yung kasong yon, kung ito ba ay point out siya pero lumabas po sa kanya, kaya ang sabi dito po, dawit ang pangalan niya sa kasong ito. At ito po'y gumugulong. Ibig sabihin ng gumugulong, kaya ayan po ang gumugulong. Ito po ay nagpapatuloy at ito po ay dinidinig. Malalim ang Tagalog. Dinidinig sa korte o sa batas. Ayan po. Pero nakadawit po, dumawit po sa kanya yan. At kailangan niya itong masolusyonan o marisolbahan ang pagdawit ng kanyang pangalan kung hindi po ito'y nangangahulugan ng pagbagsak ng kanyang pangalan. Ayan po. Bakit po sinabi ko again na pagbagsak ng kanyang pangalan at makakasira sa reputasyon ng kanilang pamilya dahil po kung napapansin nyo po, ito po ay tagumpay na nakabaliktad. Ang ibig sabihin, ito po ay gumugulong pa lang. Hindi pa alam kung magtatagumpay na malinis ang pangalan niya o ito ay madidikit sa kanya habang buhay. Yun po ang ibig sabihin nito. 1, 2, 3. Excuse mo. Sa ngayon po ay nasa malayo ang atmosphere ng ating si Ma'am Liza Marcos. On and off, ayan nga po, parang on and off na malayo, malapit. So, ibig sabihin siguro, syempre sila may capability para umalis o bumalik. Pero ito po
ay mukhang may kinalaman dito ang kanyang pag-alis ng Pilipinas at paglayo. Yan. Paglalakbay niya na para siyang walang pakialam, may inaayos, parang gano'n. Walang pakialam, may inaayos, parang may nililinis sa kanyang pangalan. So, marahil ma-attend siya ng mga batas dito. Tapos, ayun, wala po ang atmosphere niya dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero, pabalik-balik lang po siya. Yun nasabi po dito. So, hindi siya nawawala. May nagsasabi po kasi, nasaan si Ma'am Lisa Marcos? Sabi po ng tarot po ito ha. On and off siya. Umaalis, bumabalik. Umaalis, bumabalik. Pero mayroon siyang mga dapat ayusin. Kaya siya umaalis at bumabalik ng Pilipinas. May kakaharapin po si Ma'am Lisa Marcos na intriga. Magpakaingat po kayo. May future na parating na napakalaking intriga at ito may kinalaman sa isang kamag-anak na lalaki na ito ay haharap at maaaring mapag-usapan ng buong mundo at ito'y maging isang expose. Ayan po. Mag-ingat. Ang sabi po rito ay mananatili ang kanyang pagsuporta po ito sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya, lalong-lalo na po sa isang kamag-anak. O bakit gano'n? Ay, kamag-anak na maaaring kapag nagpatuloy na suportahan niya, ay magdala rin sa kanya sa malaking kahihiyan. Ito po yun. Nakita niyo ang lalaking nakataob? Kaya sabi ko po sa inyo, ayun, paghawak niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga minamahal, lalong-lalo na sa isang lalaki. Bakit po nasabing kamag-anak ito? Kung makikita niyo po doon yung lalaki, kapag po yan ay white, asawa. Ito po ay naka-black, naka-itim. Tapos po nakabaliktad. Tapos kung mapapansin ninyo, may blood doon. So ibig sabihin, kamag-anak na lalaki na maaaring maghila sa kanya pababa. Ito po ay ang paglaban. Ibig sabihin, may kinakalaban siya at may kinakaharap siya na isang malaking kaso. Hindi ko po alam to pero malayo po itong kasong ito. Wala po ito. Maaaring ito'y usapin or kaso. Interpreter lang po ako. Meron po si Ma'am Lisa Marcos na kinakaharap. Hindi ko po alam kung ito ay kaso o usapin. Pero ito po'y nasa malayong lugar. Yan po. Paano po nangyaring usapin? Kasi po napapansin nyo po may hawak siya na lumalaban siya, nag-iisip, pinipilit niyang maging white ang sitwasyon. So meron siyang ipinaliliwanag. Hindi ko alam ito kung ano to, kung kaso o usapin. Malinaw po ang sinabi ko ha. At maaaring kung hindi niya aasikasuhin ay magbibigay sa kanya ng isang malaking kabiguan. Kaya dapat niyang asikasuhin kung ano yan. Dahil naririto po, ayon sa tarot, isang kabiguan ang kanyang kakamtan pag hindi niya ito nalusutan itong usapin na ito na kanyang kinakaharap sa malayong lugar. Ko alam kung ano yan. Bayan. Future po ito. Isang anak niya. Bakit ko nasabing anak? Ayun po. May bata. Ayan, may bata. Isang anak. Ito yung asawa niya at saka siya nag-uusap. Isang anak ang maaaring isuong pa niya sa politika. Maaaring ito'y patakbuhin niya in the near future bukod po kay Sandro. Iba ito, bago naman to. Isang anak na maaaring ipasok niya sa isang mataas na posisyon sa politika. Pero ito ay hindi si Sandro kasi iba naman po itong bata. Ibig sabihin, isa rin sa mga anak niya sa future. Puro ano po ito, balakin. Ito ay balakin, mga plano niya. Ayan po, na hahadlangan dahil masasangkot sa isang investigasyon. Hindi ko po alam kung anong investigasyon na yan. Pero itong masasangkutan niya ay mula dahil sa kanyang kadugo din. In the near future po, ito ang sinasabi ko.
Pero dito ay pinakikita talagang ang matatag nilang pagmamahalan at pagsasama ay talaga namang susukatin ng panahon. Ayan. Ito pong katatagan ng kanilang pagsasama ng kanyang kamag-anak at ng kanyang asawa at ng kanyang anak ay susukatin ng panahon. May darating po sa kanilang pagsubok. Itong pagsubok na ito is kakaharapin bago matapos ang terms ng ating President Marcos. Pero nakita naman dito na talagang pilit nila ipapakita na strong ang kanilang relationship. Kailangan silang magtulungan mag-asawa at payuhan niya ang kanyang mister o si President. Ito po, kita niyo ang lalaki ha. Presidente po yan na pinipilit niyang, ito kung makikita ninyo, may mga perang nakalagay dito, mga gold, kita-kita niyo naman, di ba? Tapos nakabaliktad, ibig sabihin, may kasasangkutan sila na isang malaking question ng batas tungkol sa pera. Ayan po. Ayan, mako-question po sila tungkol sa pera. Ayan. Coming po ito. Batas po ito na kinakailangan nilang maipaliwanag ang lahat. Ang hirap ng pag maraming pera, ang dami nagko-question. Pag wala naman pera, mahirap din. Ayan, naku. Kinakailangan pag-isipan ang lahat ng mga binibitawang salita, Madam Lisa Marcos. Kasi po, may mga taong tila baga hindi naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa inyong bibig. Kahit pa ito ay pinapakita nyo through your action. So mag-ingat po. In the near future po, may mga question na lalabas at madadawit na naman po sa mga iskandalo. Sapagkat si Ma'am Lisa Marcos ay pinanganak talaga na may salapi, may pera, ibig sabihin, hindi siya galing sa hirap, ayan, kaya nakalagay na. Ang ugali niya talaga po ay, wag naman po magagalit sa akin, pero sinabi po na may pagka mabait na maldita. So, talaga may pagka, kung anong gusto niya, gagawin niya. Kung ano yung ikumad niya, kailangan yun ang masunod. Yun po ang kanyang karakter. Ayan. Ito ay pagpaplano na hindi ko alam kung hanggang kailan pero nagnanais na lumayo. Isang pagpaplano po ito in the future na nais lumayo at manirahan sa isang malayong lugar, malayo sa Pilipinas. Yun po ang lumabas dito sa tarot. Isang plano na may pupuntahan, ito po yung future na pupuntahan, na malapalasyo at magandang lugar na doon maninirahan. Ito po yun. Ayan. Ano na lang po to, kumbaga, hindi po ibig sabihin ito ay kamatayan. Maaring ito ay pangit na katapusan ng pamumulitika. So, ibig sabihin po nito, mag-ingat po kayo. May pangit pong parating sa buhay pamumulitika ng inyong pamilya. Ito po, ayan, nakita nyo po, dead. So, hindi ibig sabihin po ipatay agad. Ang ibig sabihin po nito, maaring may pangit na kahantungan ang buhay pamumulitika o politika ng inyong pamilya. Yun po ang ibig sabihin nito. So, ang ibig sabihin na lang po noon ay mag-ingat at kinakailangan na sana lahat ng mga galaw ay ayon pa rin sa mamamayan para dumating man ang panahon po, hindi ito dumating sa buhay ng pamumulitika ninyo. Ang pangit na kalalabasan ng posisyon ng pamumulitika ng inyong pamilya. Yan. Ito po ay isang senaryo kung saan magkakaroon ng parang, ayan po, nakita niyo, divine intervention, yung mga ganyan, na kinakailangan yung pag-isipan. Kung bibitaw kayo sa pagsuporta, yun, sa pagsuporta at pananatiling pananahimik
sa isang tao na kadugo ninyo na maaaring dumating ang panahon ay magdala sa inyo ng napakalaking problema. Ito po ay future. Pinag-iisip po kayo ng tarot kung gagawain ninyo na bumitaw o bitawan ng isang taong sumisira ng inyong pangalan. At dito po ay hindi pinaniniwalaan ng madlang people, kaya po may ganyan. Parang mahirap paniwalaan na wala kayong kinalaman. Yun po ang sabi ng tarot. Ako puro future. Ayan. Ang paglisan ay darating. Kagaya kanina po ng sinabi, ang pagpaplano na manirahan sa isang malayong lugar na may magandang tahanan na malapalasyo, ito po ang nais ninyo at gagawin po ninyo. Ibig sabihin, kaya po inilagay ko yun dito, yung po nakita ng tarot na plano at inyong gagawin talaga. Ang paglayo o paglalayag o pag-alis. Ayan po. Hindi ko po alam kung paano nyo itong maipapaliwanag, pero ang pangalan nyo po ay makakaladkad. Ito po ay future. Makakaladkad po sa isang kaso ng financial. Malaking kaso po itong kakaharapin tungkol sa financial at maaaring madawit kayo. Ayan po, kaya hawak nyo po yun, tapos nakatingala, parang mag-explain or magpapaliwanag. Ganyan. So, from now, ito po yung aking basa kay Ma'am Lisa. Sa health po niya, baka ingatan po alam ko naman pong stress kayo dahil ganyan po talaga ang magaganda ang buhay, mayayaman, laging stress. Pero dito po, ingatan po ang stumble down, yung buto, yung pagkadulas o pagka-aksidente. Ingatan po. Pati na po ang mga kamay, neuro, puso. Yan. Because maybe po of stress. Isang kaso ang isang lalabas. Hindi ko alam kung ano po ito, pero ito isang kasong ma-expose sa ayaw nyo man po at hindi. Ito po ay may kinalaman sa isang taong nawala. Sabi nga kanina doon, mayroong madadawit ang pangalan nyo. Dito naman, ma-expose, may mag-expose o may magtatraidor po. Hindi ko po alam kung sino, pero ingatan nyo po kung anong kalalabasan. Ayan. Again and again po, kahit anuman pong problema ng mundo. Lalo po ngayon, pinag-iingat ko po ang mga tao kasi po, isingit ko po ayon po sa tarot, may malalaking bagyong parating. Sinabi ko na rin po yan last week. Mga probinsya po ang target nito. Ang Metro Manila, ay kinakailangan po maglinis na ng mga kanal, mga LGU, tutukan nyo po ang mga kanal. Quezon po, kinakailangan yung mga kanal ninyo kasi po may dumaragas ang putik at tubig ang nakikita po ng tarot. Dasal lang po. At lagi pong ihanda ang mga battery, ang pagkain, ang gamot, ihanda nyo po. Kasi po ito ay tuloy-tuloy na pagbugso ng tubig bagyo. Sasabay pa po ang paunti-unting lindol at may malakas po talagang papunta po sa Manila na tubig. Hindi ko alam kung bakit, lalo na Marikina na naman. Tapos Quezon po. So ingatan po. Maglinis po tayo ng ating mga kanal para po hindi po tayo magkaroon ng malaking impact ng sakit. And again po, ano man po pinagdadaanan nating mga Pilipino, hirap at ginhawa, sakit man ito o dusa o tuwa, lagi po nating tatandaan, God sent miracle every day.